Hello guys, welcome back to my vlog. So sa video na ito guys ay i-share ko sa inyo kung paano natin ma-recycle ang ating mga galon. So sa pandemic guys, naging uso yung mga plantita, plant tito, plant tatay, plant nanay. So naisipan ko rin, pwede ko rin yung gawin, di ba? So naisipan ko rin maging plant ate. So nagtanim ako meron akong tanim na kamatis na galing sa yun yung kinain namin na kamatis, so yung buto, tinanim ko yun, ganyan. So ngayon, pinapalaki ko pa siya. Pero guys, yun, so ano yung pwede kong, inisip ko, paano kaya if first time ko pa lang kasi magtatanim. So, ano yung gagamitin kong flower pot, ganyan. So may nag-pop up sa isip ko, bakit kaya marami kaming galon ng alcohol, ganyan. So, bakit kaya hindi ko yun gamitin? So yun. So, bakit mahalaga? So, naisip ko, bakit mahalaga mag-recycle? So, first is, guys, since pandemic, di ba? So, maraming, yun nga, kung tapon tayo ng basura natin, so, at least, kung mag-recycle tayo, matutulungan natin yung ating environment para mas maging malusog tayo. Lalo na ngayon ay maraming variant yung virus. So, kung mababawasan natin yung pagtapon at recycle tayo, so mas maganda kasi mas matutulungan natin yung halos bawat isa. And then second guys, yung ating mga bottle, yung ating mga galon ay hindi siya nagdi-decompose. So, ano yung pwede natin gawin? Kasi nga hindi siya nagdi-decompose. So, yun na guys, yung pumasok sa isip ko yun nga, pwede pala natin siyang i-recycle. So, kung makikita nyo guys, ay may papakita ng video. Makikita nyo, yan yung mga flower pot na made up of galon. Dito na makikita nyo, as part na siya ng decoration dito sa bahay. So, iba-iba yung itsura niya. Like for example, pwede mo siyang lagyan ng headband or para mas maging realistic. Para for example, kasi diba, mas maganda pag magtatanim ka, kinakausap mo yung tanim kasi mas nag-grow. So, lagyan mo siya ng face para at least hindi ka parang naka wall at saka parang may kinakausap ka na something pero wala naman. So, kung lalagyan ka ng face, at least it seems like yun nga, may ka-face ka na tao. So, it helps for the growth of the plants also when we try to talk to them while we water. Of course, we water them every day. But it becomes more pleasant for our environment, for our decorations. If we try to, yun nga, naisip ko, paano kaya siya magiging presentable sa bahay? Kasi nga, pangit naman, di ba, pag galon lang, yung parang hatiin mo lang siya, tas okay na, tas magtatanim ka na. So, yun. So, tas na-discover ko yun nga, pwede palang flower pot in another way. So, papakita ko sa inyo guys, i-share ko sa inyo kung paano namin ginawa yung aming flower pot na made of galon. So, make sure guys to watch this video until the end para at least alam nyo din kung ano yung gagawin nyo at makatulong din ako kung paano nyo gagawin flower pot o mga galon na meron kayo sa bahay nyo. Gusto ngayon yung magtanim, ganyan. So, at least, di nyo na kailangang bumili ng flower pot, makakatipid pa kayo ng pera, magagamit nyo pa yung pera nyo para sa mga pangangailangan nyo at mga pagkain at mga gamot na kailangan nyo. Especially para sa mga anak nyo o di kaya para sa inyo din. So, yun guys, I hope makakatulong yung video na ito. Tapos, kung makatulong man, please don't forget to subscribe at my channel para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So, ayan guys, kakailanganin natin ng galon. So, ayan, simulan na natin. So, gagamit tayo ng cutter. And then,
lalagyan natin siya ng palatandaan para pag-ikat natin siya, hindi siya tabingi para maganda tingnan yung ating pot. Yan. So, dahan-dahan kasi baka masugatan yung ating mga kamay. Yan. So, ngayon na nabutasan na natin siya, guys. Gagamit na tayo ng kutsilyo. Kasi hindi strong pag cutter lang yung ating ginamit. Yan. So, yan. And then, kakat lang natin siya hanggang sa maputol na totally. So, ayan na guys. So, ito, yung gagamitin natin. Tatanggalin natin to. Or pwedeng hindi din. And then, ito guys, pwede mo pa din itong mapagtaniman. Kung gusto mo itong i-reuse. Pero, sa video na to guys, ito muna yung i-share ko sa inyo kung paano gamit. Since meron siya ditong takip, so, pwede mo siyang butasan dito. Butasan natin. Yan. So, kailangan mo siyang butasan dito para dito lalabas yung tubig. Yan. Yan. So, hanggang saan makabutas na siya, guys. And then, tatakip natin siya. Yan. So, ayan guys, yung ating step number 2 is kung for example, meron kang headband na hindi ginagamit o di kaya mga cloth sa bahay nyo na patapon na. So, pwede nyo yung i-recycle para mas mapaganda natin at mas maging maganda, makaaya-aya yung ating pot na gagawin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ilalagay. Since nandito yung ating harap guys, so dapat dito natin ilalagay yung ating decoration. So ayan guys. So ayan yung ating flower. So ayan guys, ito na yung ating gagawing flower pot. Mas maganda siya, di ba? Mas presentable. So, ngayon, para mas maingganyo ka, magdilig, kasi since kinakausap mo yung tanim mo, so, lalagyan natin siya ng mata at saka bibig. So, ayan guys, meron ako ditong pentel pen. So, since para siyang, so ito yung magiging nose natin guys, tapos ito yung ating magiging bibig. So, dito yung dalawang mata. So, ngayon ay guys, mayroon na siyang kilay. So, ngayon lalagyan natin siya ng mata. And guys, ito yung habang ginagawa. Guys, meron na tayong mata. So, di ba parang mas maganda, mas mag-iinganyo kapag yung pot mo ay maganda. So, mas ma-inspired ka. Mas ma-inspired ka din mag-believe. And then guys, hindi ko na nilalagyan ng nose
kasi for me, ito na yung nose niya. So, yung ginagawa ko na lang ay meron akong red na pen ganyan. Nilalagyan ko siya dito ng lips. Ayan guys. Hindi ito na side. Bigyan natin siya ng lips. So, yan. Di ba guys? Ayan. So, yan guys. Nakagawa na tayo ng ating galon. Nagagamitin natin para sa ating flower pot. So, yun. Pwede nyo itong gawin sa inyong mga bahay. Kung meron kayong mga